Okay, nandito na tayo ngayon sa Antipolo at kasama natin si Bro Nino, also known as Coffee Break PH. Yan. Hi, first timers! Yung plano kasi parang ito, yung entire width na ito, divided into 3. May space for the legs. Dito, or kung saan man, may storage sa ilalim, parang counter. May pull out dito. Tapos doon, pull out doon. Patag siya hanggang doon. Tapos isip ko kasi doon, parang may isa pang, parang counter din, parang storage din. Na cushion. Yung bench dito, tapos may ipo-pull out na ganun. Parang yung higa mo hanggang doon na. Andito na si Watod. At iiwan na natin to sa kanya. Bye-bye, Watod! Bro! Thank you! Yeah. For 4:15 PM. Welcome back to another meaningful, life-changing vlog. Hindi. Hapon na. At punta na tayong Antipolo. Andito na yung Venice natin. May ginawa ako rampa dyan. Iakit natin doon. Pero ang problema ko, meron akong problema. Talagang isasama ko yung sa bawat kaganapan nitong sasakyan natin, itong si Watod. Gusto ko maging saksi kayo lahat. Di ba lahat naman nasaksihan nyo simula nung naging sa atin tong si Watod hanggang sa kung ano-ano pinagagawa natin, lahat naman yun na subaybayan ninyo, di ba? So hanggang sa maging tangka di gera to. Hanggang ngayon masama pa rin pakaramdam ko. Nilagnat kasi ako sa init at lamig. Meron akong problema. Kailangan ko yatang ikabit, ay di naman, ipatong ulit yung yung upuan. Kailangan ko siya ipatong para yung gulong nung Venice natin makapunta dito kasi nakalubog to baka sumadsad ba, para flat lang. Ayusin ko muna. Yan. Yan. Baliktad. Yan. Ay! Bakit mo? Natakot ako. Andarin ko. May paraan yan. Alright. Parang dapat yata wala yung isang upuan Ito na, parang hindi na mahirapan. Ayan. Ayan, di ba? Oh, yan. Lahat may paraan. Ano pa rin dyan? Isip mo pa rin siya. Oo. Yan. Tapos ito po. Yan? Hindi. Bante pa? Bante pa. Goods na? Tignan ko ha. Tignan ko kung tatama ha. Goods na. Okay. Yan, itong gulong. Tali natin dito. Para hindi umatras. Kasi ang taas ng Antipolo kaya tayo sa bundok Right, pwede na yan. Last one tali. Nagawa na natin ng paraan. Dalawang upuan sa magkabilaan para if ever man na ito magilid ay hindi siya tutumba. Kung tatama man siya dito, at least foam hindi siya magagasgas. Yung ilalim, dadalian ko andun para hindi siya umatras pag umabante tayo ng biglaan or umaakit tayo ng matarik. Tapos dito, nilagyan ko ng strap dito. Nakatali dito sa upuan para walang atras na mangyayari. So okay, prepare lang ako. Puntan tayo ng Antipolo
At malayo-layo mula dito yung sa Bulacan. At it's time na rin para ipakilala ko sa inyo si Coffee Break PH. Okay, on the way na tayo papuntang Antipolo City. Sigurado gabi na tayo makakarating. Nagkakalampagan yung mga bakal-bakal dito sa loob ng van natin. Ayun o, si Donkey, yung Venice natin. Di ba matagal na nagko-comment yun? Nakikita ko yun eh. Coffee Break PH ba yun? Oo, Coffee Break PH. Lagi nagko-comment yun eh. Kasi dati, gusto ko rin siya makita. Eh kaso, syempre yung ano ba, yung chances ba na parang wala kasi magkaiba kami ng interest eh. Ako sa travel, siya more on mga woodworks, mga 3D printing, mga ganyan ang ginagawa niya. Yung usual na ginagawa ng isang home daddy ba na gumagawa ng mga cabinets, yung parang libangan. Magaling siya dun. Kaya nagkataon din na ipapagawa na nga si Watod. Eh, siya yung pinaka first in mind ko talaga na naisip na si Coffee Break PH ang papagawa natin ng interior. Kasi ang kasi noon, ang ganda ng mga gamit. Hindi lang ba yung gamit na basta puro ang high-tech, ang gaganda ng mga mga tools. So siya yung pinaka-perfect talaga. Wala naman ako ibang naisip na pwedeng gumawa eh. Siya lang talaga. Kasi iniisip ko kasi dati, nasabi ko pagbalik na lang kaya galing Mindanao, eh di ba nga iiwan natin si Watod sa Mindanao. Tsaka bibili ka pa ng isang van, di ba? Shoutout Surplus TV, baka naman. Hindi si Prisha kasi pangarap din niya magkaroon ng van na ganito. Baka maantig ang puso ni Surplus sa akin. Oh. Kahit hindi ganun kaganda, Surplus oh. Bigyan ka niya ng discount. Kasi basta 4x4 ha? 4x4 nga kasi ito kasi 4x2. Gagawin mo bang camper van yun? Hindi. Oo. Gagawin mo. Sarili at least kong yun. camper van. Iyo to si Watod eh. Ayun si Watad. Hindi Watod. Yung isa, si Tuwad. Tuwad. Hindi. Yun nga, yung mga future plans naman na magiging dalawa to. Pero 4x4 na yun. Tsaka kulay pink daw. Yes, pink of course. Siyempre blue yung sa'yo, di ba? Nasunod yung gusto mong kulay. Sa akin pink naman. So, shoutout mo nga pala yung binibenta natin bahay sa Tansa. Yun, shoutout din pala. Ay, no, shoutout yung bahay. Ay, shoutout yung bahay. Ay, maliban dun sa paraffle natin na T-Max, eh medyo may malapit na tayong mapuno. Konting-konti na lang siguro. Siguro sa loob ng isang buwan pa or less than isang buwan, mapupuno na lahat ng slots at ipaparaffle na natin. Bubunot na tayo ng kung sino ang mananalo ng T-Max. At alam niyo naman yan, di ba? Yung purpose kung bakit pinaparaffle namin. Kasi nga, para nga rin yan dun sa mga future plans natin na magkaroon tayo ng first timers camp sa Doña Remedios Trinidad. Tsaka meron pa kaming isang property na binibenta na hindi na rin naman na namin na nagagamit, hindi na namin nauwian. So meron kaming binibentang house and lot din. Binagbebenta kami ng house and lot sa Cavite na syempre yung proceeds nun eh para pa rin yun sa pagpagawa. Malaking percentage ng proceeds ng bahay na binibenta namin sa Cavite ay napupunta rin dun sa first timers ko. Ay, pwede rin natin iparapol yan kung gusto nila. Parapol natin yung house and lot? Oo, pwede rin naman. Gusto lang naman nila. Comment down below mga first timers kung gusto nyo ng raffle ng house and lot. Cavite yun, city yun. Nakapinganayang siya ibenta pero talagang hindi na kami malabong tumira kami ng Cavite kasi yung mga feature natin, yung mga projects natin, yung mga balak natin na ipatayo is andito lahat yun sa Bulacan. Manila, Manila, napaka-traffic mo Manila. Lapit na tayo. Ito yun. Pwede talaga. Tara, na tayo. Okay, nandito na tayo ngayon sa Antipolo at kasama natin si Bro Nino, also known as Coffee Break PH. Yan. Hi, first timers. Nakita nyo na rin siya. At ngayon ko lang din siya nakita sa personal. Pero ilang taon na kami magkakilala. Siguro may mga chat-chat 3 years, ganyan-ganyan. Yun ngayon kinikwento ko sa inyo na dati pa talaga. Kailan mo bro sinimulan bro yung hilig mo talaga sa mga wood? Yung woodworking parang siguro parang nung paglipat namin dito. Naging hobby mo siya? Oo, parang nung time na yon kasi home-based ako. So parang inisip ko parang pag
pag wala akong ginagawa, nanonood akong YouTube, tapos may papanood ako, ay ang galing naman to woodworking. Eh, super wala akong alam sa woodworking. Oo. Ang alam ko lang martilyo. Oo. Yung parang eventually, parang ang dali naman yan. Tapos yun, hindi pala. pero totoo yung sinasabi nila na mas mahirap ang woodworks kaysa sa metalworks. Oo, kasi sa metalworking kasi, kapag gumawa ka ng mga angles, kahit hindi siya perfect yung cut mo, mababawi na welding yun. Pero sa woodworking, mas nasa mablay. kailangan accurate yung angles mo, yung cuts mo. So, ayan. At sa mangyayari niyan, sukatan talaga, measurements talaga ang mangyayari. Eh, ako naman kasi, nasisilip ko yung mga YouTube na alam mo na, pag normal na, di ba, mga ginagawa namin nila sa Dick, naglalagari kami. Eh, sa kanya, Power tools na. power tools, kumbaga, nag-power tools kami dalawa nila sa Dick, bungi-bungi yung gawa namin. Nag-circular so ka nun eh. Oo, ang hirap pala nun. Hindi pala basta-basta yung ganun. So, kailangan talaga ng, anong tawag dun, bro? Patience. Tapos sa woodworking kasi, pag magka-cut, tao nga nila, measure twice before cutting. Twice or thrice. Kasi pues, parang measure ka ganito, siguro 2 minutes measure ka ulit bago ka mag-cut. Kasi pag sa kahoy, nag-cut ka na, that's it na. Oo, tsaka napansin ko doon, kapag nagsoso ka, hindi pwedeng yung mismong linya mo ang kakainin mo. Oo. Ganon. Basta, nagigets yan ng mga mahilig niya sa mga lumalagari. So, ayan bro. Andito na si Watod. At iiwan na natin to sa kanya. Yan. Handahan. Willy. Pero may idea ka naman na bro, talaga yung laki niya, yung liit niya. Oo. Yung plano kasi parang ito, yung entire width na ito, divided into 3. Yung gitna is parang yung ano siya? Hall. Ay, basta parang may space for the legs. Oo. Dito or kung saan man yung bench na may storage sa ilalim. Oo. Sa isang side, parang counter. Oo. Lalagyan ba ng sink? Hindi na. Hindi na siguro. Okay. So counter siya, storage as well. Tapos may pull out dito. Kaya sabi mo. Oo. Tapos doon, pull out doon. Patag siya hanggang doon. Tapos isip ko kasi doon parang may isa pang parang counter din, parang storage din. Oo. Na cushion. So parang pag yung bench dito tapos may ipo-pull out na ganun. Parang yung higa mo hanggang doon na. Oh. Tapos yung bro, yung dito bro sa ano? Yung sa yung pull out dito. ang ano ko lang dito. Kung oo, napanood mo ba yung vlog ko kagabi? Kanina. Yung parang kasi 'di ba pag ano to, kapag nagpapalit ng oo. Eh kailangan niyang ano itumba. Yung parang kababa. eh pero hindi na masyado. Pwede at least hanggang ganyan. Ito lang, itong seat lang na to. Pati sa Pareho sila dapat. oo, sa kabila. Ay at least ganyan nasisilip ba? Ganyan. Okay. Basta Sige na, nga, baba mo pa to. na nadudukot. Yan o, parang ganyan, at least ganyan. Makita lang ba yung makina sa loob? Sige. Pero parang okay ka naman na yung gagawin nating parang counter doon. Tapos dito, parang fix siya. Dito lang yung gawing collapsible para doon. Oo. Yun nga parang iniisip ko nga na parang kung Pero tagalin yun. pwede pa din yun. Pwede naman. Oo. Andun parang naman yung mga, kumbaga, In a way, parang hindi naman sa permanent. Pero hindi siya yung ang purpose niya hindi laging binabaklas. Okay. kasi iniisip ko, bro, ay kaso, ikaw na lang, iniisip ko kasi kung, tapos andun din yung battery, pero, ayan, may butas dyan. Ayun yun, Oo, yun. Tapos dito wala naman ng, parang yun lang yung, parang ano, diba? Nakatago. Yung essential. Kasi hindi ko alam dito, para kasi mga na-i-imagine ko dati na parang, kung magpapantay siya, parang may box dyan na, yun din yung drawer. Na anytime na, kunwari, kailangan talagang buksan, tatanggalin lang siya, ba? Okay. Na parang pag nilagay mo, pantay siya dun sa... Oo. Parang ito yung tanggalable anytime. Parang... For this purpose. Oo. Kasi dahil yan. Sige. Tapos, wood until doon. Ayun, tas isip ko maglagay din ng storage
sa taas dito. Oo. Tingnan ko pa. Basta sabi ko nga bro sa kanila na first in mind ko talaga nung sabi ko ayos ko talaga yung interior. Sabi ko Coffee Break PH na talaga ang kapano. Kaya mawawala sa atin muna si Watod pero okay lang yan. Magmo-moto adventures, magmo-moto camping muna tayo habang andito siya. And then makikita nyo naman, siguro magbibigay naman din ako ng update din bro, no? Bibisita-bisita ako sa'yo dito. Iba-vlog mo yung ano? Vlog mo. Ha? Sa mga gusto ng updated at mas detalyado na update sa paggawa ng interior design mo yun? Basta interior na looks ni Watod, bisitahin nyo at supportahan natin si Coffee Break PH. Type nyo lang, Coffee Break PH bro, no? Sa Facebook, sa YouTube. Sa Facebook and YouTube, doon yung makikita kung paano siya maglagari. Ito yun, no? Ha? Ito yun, no? Coffee Break. Ano, Ayun, coffee yan. Ayan. Ito. Ayun, yung pangalan, no? Ito, ilalagay mo pa. Ito, Coffee Break Yan. PH. Naghanap din ako. May sticker ba ako rito? Ako rin hinahanap ko rin. Dito, gumaganon kasi. So ayan, bisitahin nyo yung YouTube channel ni bro ninyo, ni Coffee Break PH. And then, syempre, supportan natin. Subscribe nyo rin siya, follow nyo siya sa Facebook. At doon nyo abangan yung paggawa, yung progress ba, yung lahat ng detalyado na mangyayari sa ating camper van. From minivan nga daw to camper van na talaga, no? So maraming salamat bro. Bibisita-bisita na lang ako sa'yo dito. Dalaw kayo. Oo. Bye-bye Watod. Bro. Thank you. Ingat. Message na lang. Uwi na tayong Bulacan. Yan. Thank you. Ingat. Bye-bye. Bye. Alright. O tara na. Madilim naman eh. Uwi na tayo ng Bulacan.